After nga naming mabuo ang tahanan ni Ate Aiza, mamimili naman tayo ng mga bagong gamit niya. Dahil ni isa, wala siyang maayos na kagamitan, kung saan nagmistulang basurahan na nga ang kanyang tahanan. Kaya nagtungo nga tayo sa bilihan upang malagyan ng maayos na kagamitan. Unang-unang ang kailangan, ang kanyang higaan. Sumunod dito ang kanyang kainan at mga kakailanganin ng kanyang anak. At bukod dito, hindi pa nga dito nagtatapos ang paggawa ng kanyang tahanan dahil marami pa nga mangyayari sa bahay ni Ate Aiza. Kaya inyo pong abangan mga kababayan. Maraming salamat po. So magandang hapon sa inyo lahat. Yan, nagbabalik kami dito kay Ate Aiza para ayusin po yung bahay niya. At yun nga po, dala na po natin yung mga gamit niya. So papalitan po natin ng mga bago yung gamit niya na luma. So wala naman siya maayos na gamit kasi dun sa dati niyang bahay, kung saan higaan lang tapos sa una na di na maayos. Salamat din po ako sa sponsors natin na si Ma'am Betty. Maraming salamat po ma'am sa pagtulong niyo po sa mga tao na nangangailangan at sa mga napupuntahan po namin dito sa Oriental Mindoro. Yun nga po, natanggal na pala dito yung bahay niya. Ito pakita ko po sa inyo. So, natanggal na pala dito yung bahay ni ate. Ito oh. Kasi mas maganda nga naman talaga kung matatanggal yung bahay dito para mas maayos po yung tingnan yung bahay niya na bagong gawa. Grabe po yung basura na iwan dito oh. Kung ano-ano pong mga pinagpupulot ni Ate Aiza. Ito po si Ate Lenny, kapatid po ni Ate Aiza. Hindi po alam ni Ate Aiza na gigibayin itong bahay niya. Ako po ang kusang talagang nag-alis po. Para po yung bata po ay maiwas po sa ano. Oo nga po. At talagang halata po na nag-ipon talaga siya ng basura din sa kanyang bahay. So akala ko'y puro tela to ang ilalim nito. Hindi pala. Hindi Puro po. ganito. Ganyan lang po. Hala. Daga yan kanina po eh. Talaga pong hindi pwede pong maaring hindi alisin po. Ako inaawa po sa bata, hindi man sa Oo nga po. bata po. Kaya rin isa sa rason kung bakit kami nandito para sa bata din. Hani po. Para mailagay sa maayos. Naawa po ko, tupunan po yung tsura po. Oh, kanina talaga, ang daming daga. Apat-apat yung nandyan sa ano. Nak, doon, dali pa sa banda rin. Talaga namang kwan. Ito, hindi ko po apilitin ng ano. Sadyang ganyan na lang po. Abaksakan pa siya ng abaksakan ng gamit. Lalong ano po. Pero nung nakakausap ko siya nakaraan, ayaw niyang paalis yung bahay niya to. Ayaw. Sabi ko, meron ka naman bagong bahay ah. Ano po, yun ang ano ko. Sabi ko, pasalamat na at may bahay. May bago nakita yung ano baga po. Saka ang gusto ko po mangyari po talaga yan ay lagyan ko po siya ng bakod siya dyan. Para yung halaman niya po ibahala po siya. Oo. Para may pagbabago naman po. Hindi naman puro laging ganyan po. So si Ate Aiza pala ay nagtitinda rin pala ng halaman. Opo. Kita niyo, yung pala ang business ni Ate Aiza. Inuupa kasi po sa kanya, halimbawa wala po siyang perang ibigay sa kanya, yung halaman po nabigay sa kanya. Kapag nagagamas po. Pag hindi po gamit, damit, sari-sari po na upa. Kaya minsan ni aparador, tuwa naman na siya po. Kaya naiibenta niya po. Kaso lang, iba yung pagkaano niya po eh. Kailangan ko talaga siya mag-ano. Kailangan kaunting tulong ko rin po dahil para mapaayos baga po siya. Ang dami pa pong kutsyon dyan na isunog. Kawawa man din po yung mga kapitbahay. Yun, isa rin po sa problema, no? Nagsisiga siya ng ano? Ng mga plastic. Plastic, sari-sari po, goma. Ay, Basta- masama sa kalusugan yun. Kaya nga po, ay yung anak niya, nandyan pa rin siya. Naghabang nagasunog, nandyan din yung anak niya. Kumakain sila, tiyan po yung tsura po. Yung mga pinagsaingan, parang ano ng aso po. Talagang kwan po. Pero sa tingin mo, ate, pag pinarehab siya, pero ano bang May pagbabago status sa po pagpaparehab nyo? Gusto ko sana po yung maanuhan, kung maaanuhan pa po siya ng gamot at hindi na po. Hindi sa rehab ko na po apan. Pero dati siyang, ate, dati siyang nagda-drugs? Opo. Ay, kaya pala. Opo.
Kaya naging ganyan siya. Sinasabi ko kung ano totoo para alam ko kung anong agam. Kasi ang kwento lang sa amin ni ate, ano, Iba kasi hindi po man, siyang kausap. hindi man sinasabi yung ganito. Eh, hindi po kasi siya na ano. Kasi syempre, sila naman po talaga nakakaalam, mga kapatid. At tayo po ngayon lang po nakilala si Ate Aisa. Kaya hindi rin natin alam yung istorya kung bakit naging ganun po yung sitwasyon niya. Sa akin gusto ko lang pong tumulong dahil gawa sa bata po. Lalaki yung bata eh pag ganyan-ganyan lang ang buhay niya po. Tuwing nga po pinagmamasdan ko yung bata din talaga nakakaawa kasi May sugat minsan siya kung ano po, yun na naman niya. sinusubuan niya ng noodles. Opo. Tapos sobrang dumi po ng kamay. Pati pinggan po kahit may mga putik-putik at balabalahibo ng aso. Nakatabi pa dyan sa aso. Aso niya po yan. Minsan, pag masarap ang ulam niya, nagaluto siya ng may pechay na may baboy po. Doon niya naluto, walang hugas-hugas po. Ano na? Kaya pasalamat po nga niya ako sa inyo po kahit paano naiintindihan niyo rin po. Ayan. Pasalamat po. Ang haba ng inyong pasensya sa kanya. Haba ng Marami pa kaming gagawin sa bahay niya kasi pipinturahan pa din. nanay po. Tapos lalagyan ng mga gamit ko, kumpletuhin po. Siguro naman sir hindi naman tayo makaabot sa pagpaparehab at tumino siguro na makita niya yung bahay niya. Tumino siguro. Sana nga po. Na hindi ko rin po gustong iabot sa ganun pero pag yung talagang kagipitan talagang doon ko siya po. Pero kung yun nga, kinakailangan diretso na. Opo. Para yung bata din malagaan ng maayos pag gumaling siya. Puti at nang malinis yan. Ayan. So magsisimula muna kami ayusin yung dating pinagtayuan ng bahay ni Ate Aisa. Sa ganun po may lagay doon sa dulo. Talagang napakarami pong kalat. Sinimulan na nga namin linisan ng mga basurang naiwan. Buong akala ko nga kukunti lang ito. Pero habang binabawasan namin, napansin ko basura pa rin nga nasa ilalim nito. Palatandaan nga talagang nag-iipon talaga siya ng basura. Pero nagpatuloy pa nga rin kami sa paglilinis. So mga babayan, at tapos na kaming maglinis ng kanyang paligid. Lalagyan na po natin yung mga gamit na pinamili para sa bahay na bago ni Ate Aisa. So wala siya dito ngayon pero lalagay pa rin natin para pagdating niya, nagulat siya na bago na lahat yung mga gamit niya. So bago natin ilagay ay ayusin po muna natin yung loob kasi merong gamit na nilagay na siya katulad po ng mga higaan niya. So pakita ko po sa inyo. So ayos na rin pala yung bintana, inayos na rin Tatay Rene. Ito yung pinakaloob niya. Ayan yung mga higaan niya. So bali binila naman natin siya ng panibagong kutsyon at mga unan. Ayan. So ilalabas natin yan. So tara. Ayan mga kababayan, ito yung binili natin ng mga higaan niya, tapos unan. So iisa lang yung unan na binili natin. So, meron naman siyang unan dito na maayos-ayos din. Kuwera na lang natin magugulat siya pag uwi niya dito kasi wala na yung bahay niya doon, tapos maayos na yung loob ng bahay niya at mga bago pa ang mga laman. Nagpapasalamat din po ako sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Hindi dahil po sa kanya ay hindi natin ito magagawa. At bumili na rin tayo ng
At ito yung trinay namin sa kay Adira. Ngunit meron siya ng rashes. So ito meron ding gatas, binilan na rin namin siya kasi Bear Brand daw iniinom ng bata. Dito natin lalagay. Dito na rin lang lahat. Tapos bumili rin kami ng tiki-tiki at silin. Wala daw siya kasi vitamins na iniinom yung bata. Dito na rin lang yan. Para pagdating niya, bubukas na ng pinto. Wow! Iba? Binadlin kami mga tawag dito. Table mat. Table mat po ito. Lalagay namin dun sa ginawa ni Tate Rene. Kasi ito. Pinaltan na rin natin yung kulambo niya kasi yung kulambo niya ay susuko na. Ito rin lang natin lalagay. Ayan, tapos ito yan. Meron ding tsinela si Baby Pate. Atin lalagay dyan. Tapos chupon kasi mga chupon niya po talaga at yung mga gamit nila ay sobrang dumi na halos sobrang itim na po. Hindi naman siya nagiging mate pero yun po yung nakikita natin. Kaya binila na po natin ng ganito. Siya nang bahala dyan. Sana yan. Kahit wala siya din ay rinabaho na natin para meron din tayong biniling lagayan ng pinggan niya. Lalagay na rin natin. Bagong pinggan. Pinggan na. Kain ka dito? Mamaya. Tapos pagpasok mo kuya, yan ang surprise. Surprise. Ang daming gamit. Baka magamit pa yan. Ay, baka pagbinta po yan. Ha? Pag pinagbinta po. Magbenta? Oo. Bakit napagbenta niya? Oo. Niya. Sana iwag naman at para may magamit siya. Pag ganyan mo, ubos yung gamit niya. So yung mga babayan, tapos na po natin magawa yung bahay ni Ate Aisa. So meron pa po ditong kulang. At abangan nyo po yung ating gagawin pa kasi syempre di naman po ganito, pwedeng ganito lang ang gagawin natin yung walang kulay. So pipinturahan pa po natin to. Although wala man dito si Ate Aisa ay inayos na po natin yung loob ng bahay niya. Nang sa ganun ay pag nakita niya yung loob ng bahay niya ay magulat siya. Pero yun nga, hindi natin mapapakita sa video kung ano magiging reaction niya sa loob ng bahay niya. At inayos na rin natin. At sa mga nais po pala magpahatid ng tulong para kay Ate Aisa, mag-message lang po kayo sa Ryan Vlogs na nakita nyo po sa screen. At any amount po yung malaking tulong po yun para sa kanya. So yun nga po, ito po yung ating pangatlong pabahay dito sa Oriental Mindoro. At magpapasalamat po ako sa ating sponsor, kay Ma'am Betty, sa patuloy po na pagsuporta sa ating mga misyon dito sa Oriental Mindoro. At sa mga sponsors po na Anonymous, kay Ma'am Tatit, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong tulong sa mga bawat tinutulungan namin dito sa Oriental Mindoro. At maraming salamat po sa inyo panonood. This is Ryan Vlogs. Peace out po. Bye-bye!